Maraming salamat po, Ama, sa buong hapon. Sa amin nito, Lord, sa pagkatuloy mo kami ng pinagkatito sa bahay-sambahan. Upang ikaw ang aming sambahin, purihin, dadakilain at itataasan na ilang Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa buong sanlibutan. Sa mga pinigay mo sa amin na kalakasan, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, sa lahat-lahat, Ama, na pinigay mo sa amin mga buhay. Lahat ng mga anak ko kami, Ama, na narito, maging sa wala pang umamin. Patuloy namin na sa iyo hindi ang tunay na katagpuan sa aming gawain sa iyo. Kaya ang mga ko, Ama, ang banal na Espiritu Santo ang patuloy na mamusap sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa tulong mo na mabuksan ang aming mga puso. Mabuksan na ang aming mga pandinig. Maraming salamat po, Ama, sapagkat kami ay tinawag. Sapagkat, Ama, kung hindi mo kami tinawag, hindi namin alam kung nasaan kami sa mga oras nito. Kaya naman, Ama, hayaan mo sa aming pagpuli. Maging tunay na ang kagalakan ng aming maranasan. Tunay, Ama, ang katagumpayan na aming tatalayin sa gabi nito. Maraming salamat, Ama, sapagkat patuloy na taglay namin ang kalakasan na nagmumula sa iyong namilang na pangyarihan. Kaya naman, Ama, sa gabi nito, inaangkin namin, Ama, na tunay na ikaw ang manusap sa bawat isa sa amin, na hindi masasayang ang aming pagdalo, hindi masayang ang aming pakikinig, hindi masayang ang aming pagtitipon sa gabi. Maraming salamat, Ama, sa masagana ng pagpapala, Ama, ng salita mo lamang ang patuloy na may pahayag. Salamat, Ama, sa pastor na gagamitin mo, at salamat, Ama, sa karunungan, sa kaalaman, maging maunawaan namin na malinaw ang mga salita na nais mo na ipaalala sa bawat isa sa amin. Ama, inaamin namin, kulang na kulang pa ang aming mga kaalaman. Marami kaming mga nagagawa, Ama, na hindi hingit sa iyo. Kaya patuloy kami, Ama, na umaasa at nagpapasalamat sa mga karagdagan mo naman ng liyan na ipagkakalob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Tunay kami na nagagalak po sa aming mga pagpuli, ang aming sa gabi nito. Salamat, Ama, sa mga tagumpay, Lord, na aming nataglayin. Kaya naman, Ama, patuloy namin na itinataas. Ikaw ang tunay na dalangin sa iyo, Diyos. At usubin mo kami na nagpanal sa salamat na namin, Ama. Salamat. Amen. Lord, sila tayong Diyos tumayo at purihin natin ang ating Diyos na buhay. Awitan natin siya na may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Hallelujah! Please,
Ama namin sa langit, salamat sa iyong kabutihan sa oras nito, Panginoong Diyos. Muli kami, Panginoong Diyos, sa awit, Panginoon. Hayaan mo, Panginoong Diyos, ng kalangitan mo'y magpupuri sa gabi ito, Panginoong Diyos. Paawitan ka namin, aming Ama. Kalangitan may nagpupuri, Panginoon. To worship you, Lord Jesus.
Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na muli sapagkat sa gabing ito ay muli mo kaming tinipon at niloob mo ng aming mga panyapak, ang aming mga buhay ay may dako sa iyong bahay-sambahan. Not only to pray but also to hear your word. Kaya naman aming Diyos, kami po ay nananalig na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa sa amin, and you will continue to lead us to understand the word sapagkat alam po namin na minsan, Panginoong Diyos, dahil sa kakulangan ng aming kaunawaan, dahil sa kakulangan ng aming kaalaman, maraming nagiging katanungan sa aming puso at isipan. But Lord, even though there are questions, O God, let your Holy Spirit remind us and continue to open our hearts and our minds towards your word. Sapagkat alam po namin, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, maging ang kalaliman ng iyong iniisip at ang mga bagay na niloloob mo sa amin, patuloy mong ipapaunawa. Salamat aming Diyos sapagkat tunay na ikaw ay tapat at mabuti sa amin. At nananalig po kami ng lahat ng bagay na siyang niloloob at inaangad mo sa amin ay patuloy na magaganap ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin, O Diyos, sa gabing ito ang lahat ng makamay na walang sawang nagkakaloob ng kanilang mga kaloob para sa iyong gawain. Nawali ibalik mo ito ng siksik, nagumapaw na pagpapala tulad ng kanilang mga inaasahan, Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng iyong mga salita ay ibubuhos mo sa kanila ang lahat ng kanilang pangailangan. Salamat po, Ama, at inaangkin namin ng katagumpayan. At sa iyo namin nihabilin hanggang sa matapos po ang aming gawain. Sa iyo namin maingat na binabalik ang papuri, ang aming pagsamba at paglalati. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. At tayo po'y muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Please open your Bible to Matthew chapter 5, verses 29 up to 30. Matthew 5, 29 up to 30. Sabay-sabay po nating basahin. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at huwag ang buong katawan mo ay mapas sa impyerno. Amen. Tonight we are studying about the body of Christ. When I'm studying this word, I'm also thinking, kahit ako, nagkaroon ako ng katanungan, na paano namin magagawa, Panginoon, na kung yung isang kamay namin na nagiging sanhi ng pagkakasala ay puputulin namin. And I think, di ba, napag-aralan na natin for the past sermons that we have in our church, kung kasalanan ng mga kamay ang pag-uusapan, siguro, baka wala na tayong isang kamay ngayon. Amen? Because I think we are thinking about, gusto natin kasi, tandaan po natin, lahat po tayo, ang hinahangad natin ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? That we will enter to that eternal life which the Lord Jesus Christ has promised to us. At iyon po yung dahilan kung bakit meron tayo ngayong pananampalataya. Kung bakit po tayo naglilingkod sa Panginoon ngayon. It is because of desiring about that eternal life which the Lord have promised to us. Yun yung ipinangako ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. At dahil ito ipinangako ng Panginoon, gusto po natin itong makamtan. Amin po ba? Gusto nating maranasan ito sa ating mga buhay. Kaya lang siguro, hindi mo ba kayo nagtataka, hindi ba kayo nagkakaroon ng katanungan, Pastor, paano namin magagawa yung kung ang nagiging sanhi ng pagkakasala namin ay ang aming mga mata o isang mata, sabi nga doon kanang mga mata ay makakapagpatisod o ito yung nagiging dahilan ng pagkakasala, dukitin po natin. At sinabi dito sa salita ng Diyos,
Sabi niya, mas mapapakinabang pa ang mawalang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo na mabulig sa impyerno. Kung titignan po natin, meron palang ganon na papasok nga ako sa langit pero wala naman ako isang mata. Amen? But when I realized everything, amen po ba, pinakamahalaga po kasi dito is our perception about our salvation. Lagi natin naririnig, sabi doon na naniniwala tayo sa buhay na walang hangganan, naniniwala tayo doon sa salvation po natin. But do we really have that seriousness? Seryoso ba tayo doon sa tinatawag na pagtanggap natin ng buhay na walang hanggan at pagtanggap natin ng tinatawag na kaligtasan? Siguro kung isipin po natin at babalikan po natin yung naging sermon sa atin na medyo nag-iba po. Nabuti pa yung mga bata, amin po ba, na whether they are doing things which is not really di ba? Nagiging please sa ating mga malalaki o sa ating mga matatanda. But because the will of God for them is, for theirs is the kingdom of God. Sa kanila daw yung kaharian ng Diyos. Whether we understand it or we take it or we do not believe it, but that is the word of God. Yun yung salitaan ng Diyos. Na nagahari ang Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga maliliit na bata. Kaya naman sila po ay mayroong tinatawag na kalayaan na matanggap yung kaligtasan, even though at that time hindi pa po sila tumatanggap at hindi pa sila nananampalataya sa ating Panginoon. At maaaring masasabi natin, siyempre di po ba, wala pa silang tinatawag na sapat na kaisipan. Kaya kung titignan po natin, hindi natin pwedeng baliwalain yung pangako ng ating Panginoon. For theirs is the kingdom of God. Amen. Kaya, naging palaisipan sa akin yung salita ng Diyos na pinapag-aralan natin about Matthew chapter 5, verse 29 up to 30. Kayo po ba, willing po ba kayong mawala ng isang kamay? Kasi kung yun po yung, di ba, kung sasabihin natin na ito yung nagiging dahilan ng pagkakasala natin, putulin na lang daw natin. Kaysa naman daw tayo dalawang kamay, pero mapupunta naman tayo sa impyerno. Amen? Ganito po. Buksan nga po natin ang Matthew chapter 18, verse 6. I don't know if you will agree with me, pero ganito po kung naintindihan yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, we are talking about the body of Christ. We're not talking about individual, but we are talking about the body of Christ. Sabi sa Matthew chapter 18, verse 6, sabay-sabay, Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisimpalataya sa akin, ay may mapakikinabangin pa siya kung bitina ng kanyang liig ng isang malaking batong gilingan na siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Okay. Dito po, ang pinag-uusapan po natin sa Matthew chapter 18, verse 6, are those people who are being, amin po ba, sila po yung nagiging dahilan ng katitisuran sa loob ng iglesia. Tama po ba? Naintindihan po ba natin yung Matthew chapter 18, verse 6? Amin po ba? Ano daw ang dapat gawin doon sa mga tao na nagiging dahilan ng pagkakatasa o pagkakasala o pagkakatisod sa iba? Ano daw ang dapat gawin? Mabuti pa daw sa kanya na lagyan ng gilingan ng bato sa leeg at itapon sa kalaliman ng dagat. Okay. Of course, sino po ditong naniniwalang God is good? Amen. God is good. Naniniwala po ba kayong God is good? Pero, nabasa niyo po ba ang Old Testament? Kapag babasahin natin ang Lumang Tipan, sinong nagputos sa Panginoon na patayin ang lahat ng mga Pilisteo? It is God. Tama po ba? It is God. Nung naging matigas ang ulo ng mga salita, sino ang naging dahilan para mamatay ang napakaraming tao mahigit sa 3,000? Sino? It is God. Amen po ba? Out of the 600,000 men who went out from the land of Egypt to Canaan, ilan na nakapasok? 2. Amen?
Doon sa 6,000 na yun, doon sa napakaraming tao na yon na lumabas mula sa Ehipto, sabi nila 600,000 men eh. Pero alam niyo po ba, hinayaan ng Diyos na mamatay yung 598. Tama ba? 598,000 o 599,998. Ang hirap magbilang. Yun po lahat ay namatay. Tama ba? Namatay po yun. Bakit? Hindi ba mabuti ang Diyos? Di ba alam natin ang mga salita ay bayan ng Panginoon? Sila po'y mga lingkod ng Panginoon. Tinawag ng Diyos. Hallelujah. Tinawag po sila ng Diyos. But because of their sin, because of their stubbornness, dahil doon sa tinatawag na kawalan nila ng pagtitiwala sa Panginoon at hindi sila nananalig doon sa salita na ibinigay sa kanila ng Diyos, God allowed them to die. Amen? Ngayon, tatanungin ko po kayo, mabuti ba ang Diyos? Yes. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya dito naniniwala po ako, amen po ba? Kaya sinabi ko sa inyo, we are talking about the body of Christ. Di po ba? According to Romans, no? Mula doon sa Roma, anong sabi ng Panginoon? At sa unang Korinto, lahat po daw tayo ibahagi ng katawan ni Kristo. Hindi lahat tenga. Amen po ba? Hindi lahat mata. Amen? Kasi kung daw lahat tenga, paano na siyang makakakita? Kung naman daw lahat ay mata, paano naman siya makakarinig? Amen po ba? Merong bahagi po na kamay, may bahagi po na paa. Naiintindihan niyo po ba yung pinag-aaralan po natin ngayon? Kasi nagkakaroon ako ng kaisipan, sabi ko, tandaan po natin, amen po ba, kapag tayo po ay namatay, halimbawa po, namatay po tayo, hindi po dahil sa kasalanan, namatay po tayo na putol lang isang kamay. Sa muling pagkabuhay mo, ikaw ba ay buo na may kamay o putol pa rin ang iyong kamay? Wala na, di ba? You will have a perfect body. Tama po ba ako? Hallelujah. Kung ikaw ay namatay ng bingi, pag ikaw ay nakaranas ng buhay na walang hanggan, bingi ka pa rin? Hallelujah. So ngayon, naintindihan niyo po ba kung ano yung pinapag-aralan po natin ngayon? Siguro nga po, kung titingnan po, of course, hindi po natin binabaliwala yung sinabi ng ating Panginoong Jesus that if our one hand became the way to sin, kailangan natin putulin. Amen po ba? Kailangan nating alisin. Kasi ito yung nagiging dahilan para magkasala po tayo. Pero paano mo malalaman kung kaliwa o kanan? Kasi yung iba kaliwete. O iba, di ba? Amen mo ba? Hindi naman po lahat. Pero hindi nyo ba napansin doon sa binasa nating talata, lahat kanan? Sino po dito ang lahat ng kaliwete? Pag kumakain, sumusulat, o kaliwete, taas ang kamay. Okay. Dalawa lang tayo. Amen. O yung iba, kanan na kayong lahat? Alam niyo po ba dito ang nagiging dahilan ng pagkakasala? Kanan? Basahin po natin. 29 and 30 sabay-sabay. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, tukitin mo at iyong itapon. Verse 30. At kung ang kanan mong kamay ang nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Tanong po, kanan o kaliwa? Amen? Kanan. Walang kaliwa. Amen po ba? That's why I'm thinking, sabi ko, Lord, bakit ganito? Amen po? Ibig sabihin ba nito, ligtas talaga yung kaliwa? Na yung kaliwa ay, amen po ba? Yung kaliwa ay hindi nakakagawa ng kasalanan, yung kanan ay nakakagawa ng kasalanan? Kaya pumasok sa isipan ko, okay. God is talking about men, soul. Amen? Ang tinutukoy dito ng Panginoong Jesus, mga minamahal ko, because we are all members of the body of Christ. Amen po ba? Sabi ng Panginoong Jesus, kung siya daw, kung meron daw dito na nagiging dahilan na ikakatisod, ano po daw dapat gawin sa kanya? Sabitan ng gilingan ng bato sa leeg
at itapon sa kalaliman ng dagat. Sino nag-utos? Si pastor? Hindi po, di ba? It is God Himself. Kasi nga, ayaw niya na magkaroon ng katitisuran. Amen? Ayaw ng Panginoon na magkakaroon ng tinatawag na katitisuran. Yes, we are talking about the body of Christ. Hindi ko po sinasabing, siguro ang tinutukoy dito na alisin na natin si sister sa church. Amen po ba? Tanggalin na natin si sister sa church. Amen po ba? Hindi po ganon. Pero naniniwala ko dito, mapapahalagahan natin yung ating mga sarili ngayon. Amen po ba? If we are the one hand, kung tayo po yung kanang kamay, kung tayo po yung kaliwang kamay, tayo po yung kaliwang mata, tayo yung kanan na mata. Amen po ba? Kailangan pag-ingatan po natin na hindi tayo magiging katitisuran. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Kung natitisod ka man sa akin, sorry. Amen? Kasi hindi po pwede, mga minamahal ko, di ba? Naintindihan po ba natin? Of course, hindi po natin masasabi, nakakatisod dito si Grace. Nakakatisod talaga yan eh. Amen po ba? Putulin na natin si Grace. Amen. Kung titignan po natin, hindi po yung tinutukoy. Hindi po tinutukoy dito pangalan o kung sinong miyembro. Amen po ba? Pero, pwede. Tama ba? It is possible po na pwede tayo yung kanang kamay na yon na nagiging katitisuran. Kaya nga sinasabi sa atin lagi, di ba? If we live according to our old self, amen po ba? Tandaan po natin, yung old self natin, hindi pwedeng sumama yan doon sa mayroong katotohanan. It is always against to the truth. It is always against to the will of God. Yung lumang pagkatao natin, hindi yan umaayon doon sa nais ng at kalooban ng Panginoon. Lagi yang kontra. Amen? Para po natin matupad yung hinahangad at ninanais ng Panginoon sa atin, we should live according to a new created beings. Amen? Kaya nga, di ba, maliban na tayo ipanganak na muli sa tubig at spirito, di ba? Sabi niya, hindi kayo makakapasok. Di ba? Naintindihan po ba natin? Hindi kayo makakapasok. Bakit hindi makakapasok? Kasi mabubulid siya sa impyerno. Amen? Kasi nga, ang inahangad ng Panginoon sa atin, we should not live by our old self. Dahil kung yung old self natin, di ba, di ba, according to what we are studied before, ano daw ang ginagawa? Paano daw malalaman natin na kung tayo po daw ay namumuhay sa ating lumang pagkatao? Paano daw? Wala, nakalimutan na natin. Una, hindi ang Diyos ang naluluwalhati, kundi ang iyong sarili. Hallelujah. Kapag nararamdaman mo sa iyong sarili na hindi na ang Diyos ang naluluwalhati, hindi ang Diyos ang nadadakila sa pamamagitan ng iyong buhay, you're always looking for yourself. Ang lagi mong iniintindi, ang lagi mong nais, ikaw ang maitaas, ikaw ang makilala, ikaw ang maluwalhati. Iyan yung ating lumang pagkatao. Amen po ba? Di ba? Nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, nung hindi pa natin talaga tinatanggap si Kristo, nung hindi pa tayo namamuhay ayon sa salita ng Diyos, ano pang laging concern natin? It is for ourselves. Lahat nga po na nagmamahal sa Diyos, magsabi ng Amen. Sabi doon, if you will worship the Lord, if you want to love God with all your soul, with all your strength, with all your heart. Hindi po sinabing kalahati ng puso, kalahati ng lakas, kalahati ng iyong buhay. With all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen? Yun yung inaasahan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Hindi po natin pinapag-aralan ngayon itong salita ng Diyos to para hanapin natin, sino ba yung nakakatisod sa church? Kailangan alisin na natin. Tandaan natin, everyone, lahat po tayo pwedeng magiging katitisuran. Hindi po natin sinasabi dito, si ganito lang ang sinasabi na makakatisod o kailangan na nating alisin to kasi itong kapatid na ito nakakatisod. Hindi po. Pero, ang gusto lamang ipaliwanag sa atin dito, pwede pala tayong magiging katitisuran sa loob ng iglesia if we will not be aware. Kasi di ba lahat po tayo ay
katawan, bahagi ng katawan ni Kristo. Naniniwala po ba kayo na hindi 100% ng lahat ng Philippine Holy Joy Church maliligtas? Hindi 100%. There still, meron pa rin hindi maliligtas. Kagabi, bigla akong naalala si Pastora Jing. Kasi sabi ko, bakit? Right? Sa sister wife ko, sinabi ko yan, naalala ko si Pastora Jing. Kasi di ba, hindi natin nakalain na mamamatay kaagad si Pastora Jing. Amen. Napakabata pa niya, tapos bigla siyang namatay. Wala na siya ngayon, hindi na natin siya kasama. Nakakamiss si Pastor Jing kaya, yung tawa ni Pastor Jing, yung, amin po ba, yung kadaldalan ni Pastor Jing, nabimiss ko talaga yung mga bagay na yon. Pero namatay na po siya eh. Amin po ba? And pumasok sa isipan ko, Lord, pag namatay talaga kami, ano kaya ang nangyayari pag namatay ang isang tao? Amen po ba? Remember, what we are longing for is that eternal life which the Lord Jesus Christ has promised to us. Ipinangako yun ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. At kung kukunin tayo ng ating Panginoon, ang hinahangad po natin ay madatnan tayo ng tinatamatayan man o muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, madatnan po tayo na naglilingkod at sumasamba sa ating Panginoon. Kaya nga, ang number one po kasi dito na pinapag-aralan po natin, every believer should value your soul. Kailangan isipin mo sa sarili mo, mahalaga ang aking kaluluwa. Amen po ba? Totoo po, tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang mga Israelita, lahat po sila, wala pong pinili po sa kanilang Panginoon. Even though there are 12 tribes of Israel, amen po ba? Pero naniniwala tayo, mula sa unang tribo hanggang sa 12 tribo, mahal sila ng Diyos. Pinili talaga sila ng ating Panginoon. But because of their stubbornness, dahil naging yung buhay po nila, bagamat tinanggap nila yung salita ng Diyos, tumanggap sila nung tinatag na kapahayagan ng ating Panginoon, they received the commandment of the Lord. But all those who do not obey the commandment of the Lord, they were judged by the Lord. Hinatulan sila ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sipin nyo na lang po mabuti. 40 years po silang naglakbay. Sa loob ng 40 taon, hindi naligtas yung 699,998. Amen? 598,998 hindi naligtas. Why? It is because of their stubbornness. It is because of their lack of faith. Because of their, amen po ba, self. Yung iniisip po nila yung kanilang mga sarili. Ang nagiging sentro ng kanilang mga buhay ay ang kanilang mga sarili. Kaya kung titingnan po natin at babasahin natin ang lumang tipan, lahat na nagkakaketong, ano pong ginagawa ng Panginoon? What is the command of the Lord? If someone have a leprosy, ilalabas po sila. Doon po sila sa labas ng kampamento, hindi po sila pwedeng makisama sa mga Israelita. Even though they are Israelites, pero pag nagkaroon sila ng leprosy o sakit sa balat na nakakahawa, ilalabas po sila. Amen po ba? At alam natin, it is talking about spirituality. Ang tinutukoy po doon is spiritual. Ngayon po, hindi na natin magagawa yan. Amen po ba? Kung may karamdaman ng mga kapatiran po natin, hindi natin pwede sabihin, lumayo ka muna sa akin, sister. Lumayo ka muna sa akin, brother, kasi meron kang sakit. Amen po ba? Actually, as much as possible, we want to, amen po ba, comfort them. Kahit na may karamdaman sila o nakakahawa pa yung karamdaman nila, kaya nga antitigas sa ulo natin ng pandemic eh. Aminin ninyo. Amen po ba? Kasi nga, parang sa totoo lang ang pandemic, tinuruan tayong maging maselan. Amen po ba? Yung nilalayuan natin yung kapwa natin. Amen po? Hallelujah. Pero di ba, kung tutuusin, ang titibay natin. Bakit? Kasi wala sa atin si pandemic. Kasi gusto natin lahat yakapin sila. Pero sa mga salita, ang command ng Panginoon sa kanila, if you have, kung nakahawak pa nga sila ng patay, kailangan maglinis muna sila eh. Amen po ba? Kailangan bumaghapon sila na mag-isolation
isolate nila yung sarili nila at hindi mo sila pwedeng makisama paglubog ng araw, kinabukasan. At kapag naligo sila, doon pa lang po sila pwedeng makisama. Yun hindi po nangyayari ngayon sa mga mananampalataya, sa kasalukuyan. Tama po ba? Pero kung titingnan po natin, bakit kinuman ng Panginoon kung ang kanang kamay mo ang nagiging dahilan, putulin mo? Amen po ba? Ang ibig sabihin lang po nito, huwag nawa tayo yung kamay na puputol. Amen po ba? Hindi po ang pinag-aaralan po natin, kailangan na nating putulin. Hindi po. Kailangan pagsumikapan natin ang sarili natin na hindi tayo yung mapuputol. Kaya nga sabi niyo, you should value your soul. Kailangan nating pahalagahan yung kaluluwa natin. Bakit? Anong sabi sa Matthew chapter 10 o 16 verse 26? Sapagkat anong pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Di po ba? Kasi di ba, yan yung tinatawag na pangalawang senyales. Amen po ba? Pangalawang senyales, kung ikaw ay nabubuhay, ayon sa iyong lumang pagkatao. Ano daw yung una? Ano yung una na dahilan? Para malaman kung ang isang tao po ay namubuhay sa lumang pagkatao? Ang kanyang sinesentro ay ang kanyang sarili. Pangalawa, dito ang sinabi ng ating Panginoon, kung nakatuon ang iyong sarili sa kayamanan sa sanlibutan. Amen? Kapag daw nakatuon tayo, yung isipan po natin nakatuon sa kayamanan ng sanlibutan, hindi po natin sinasabi dito na may pera ba? Ang may pera o ang may kayamanan ay kasalanan? Hindi po. Pero naniniwala tayo, hindi nilalayo ng lahat ng bagay na kayamanan o salapi na meron po tayo na maging sentro ng ating mga pananampalataya, naging sentro ng ating mga buhay. Amen po ba? Kasi ang pinaka-priority pa rin natin ay ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ng Panginoon, ano bang mahalaga sa iyo? Pag sinabing buhay, it is our soul. Amen po ba? Kasi yung katawan po natin, hindi yan nabubuhay kung walang kaluluwa. That's why we should really value our soul. Amen po ba? Kasi kung pinapahalagahan natin, amen po ba, kung tayo yung kanang kamay, amen po ba, palagay natin ngayon, kung tayo yung kanang kamay, tayo po yung kanang mata, hahayaan po ba natin na tayo po ang maging sanhi ng pagkakasala ng iglesia? Kasi anytime, God can cut you up. Di ba? Ika-cut out ka ng Panginoon. Aalisin ka ng Panginoon. Kasi di ba, di ba ano sabi po doon sa Jeremiah, kapag daw ang isang bulok na bunga ay ilalagay sa mga matitinong bunga, ano daw mangyayari? Amen. Nahawa yung kabuuan ng maraming bunga. Papayag po ba kayo na maging dahilan kayo ng pagkabulok ng iglesia? We are not talking about, baka tinignan nyo si Grace. Si Grace pala yung... Hindi po. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat tayo pwede. Lahat tayo kandidato. Tama? Bakit? Kasi lahat tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Kaya meron tayong pinag-iingatan. Amen po ba? Bago mo ingatan, di ba, kasabi ng Panginoon, paano mo nga alisin ang puwing ng iyong kapwa? Amen? Anong kasunod nun? Kung yung sarili mong puwing, mas malaki pa sa kanya, hindi mo ma-alis. Hindi mo matanggal. Kaya dito, hindi natin babantayan ngayon yung kapatiran natin. Sa pinapag-aralan natin ngayon, sino ang babantayan natin? Sarili natin. Hallelujah! Amen? Kasi sabi nga natin, baka dumating sa pagkakataon, ay ako na pala. Kaya pala hindi nag-church si kapatid dahil sa akin. Amen? Kaya pala, amen! Pwede yun! Pwedeng mangyari. Sa totoo lang po, hindi lahat ng nasa loob ng church matatag at matibay sa pananampalataya. Sa totoo lang, minsan dumarating sa pagkakataon, hindi natin alam. Hindi natin sinasadya minsan. Tama ba? Ay, ako pala yung naging dahilan. Hindi ko pala alam. Amen? Kaya nga, dapat ingatan natin. You should value your soul. Kahit na anong dami ng kayamanan natin, kailangang ingatan mo yung kaluluwa mo kasi mas mahalaga yung buhay. Mas mahalaga yung kaluluwa mo. Amen. Bakit? Because wrath
can also come to you. Romans chapter 2, verse 6 up to 9. Roma, kabanatang 2, talatang 6 hanggang 9, sabay-sabay, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabuting gawa, sa paghahanap ng kalwalatian at puri at ng di pagkaisira, ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang sa mga palaaway, ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Verse 9, sabay-sabay, kapigatian at kahapisan, at ang bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo ng unang-una, at gayon din ang mga Griego. So maliwanag sa Roma, kabanatang 2, talatang 6 hanggang 9, merong dalawang bagay na mangyayari sa mga mananampalataya. Yung mga sumusunod daw sa katotohanan, yung mga nagiging masunurin, yung nagiging matyaga, ano daw mangyayari sa kanila? Hahantong sila sa kalwalatian, sabi doon, puri, di pagkasira, at buhay na walang hanggan. Sabay-sabay po, ano daw? Kalwalatian, puri, di pagkasira, at buhay na walang hanggan. Amen. So ito po yung mga kaliwang kamay. Hallelujah! Kasi yung pinag-aralan natin kanina sa Matthew, amen po ba? Sa Matthew, kanan. Siya yung nagiging dahilan ng katitisuran. Tama ba? Kailangan daw siyang putulin. Pero itong mga kaliwa, ano daw ang ginawa ng mga kaliwa? Nagsipagtyaga sa mabuting gawa. Amen po ba? Kaya naman, makakasumpong daw sila ng kalwalatian, puri, di pagkasira, at buhay na walang hanggan. Pero ito naman yung mangyayari sa mga kanang kamay. Bakit? Ano ang ginagawa ng mga kanang kamay? Mga palaaway. Hindi nagsasitalima sa katotohanan. Nagsisunod sa kalikuan, kagalitan, at kapuotan. Ano daw mangyayari sa kanila? Ang tatanggapin nila, kapighatian, kahapisan. Amen po ba? Ito ang mangyayari sa lahat ng mga gumagawa ng masama. Amen? Sino ba yung tinutukoy po dito? Ang tinutukoy ba dito sa Roma? Unbelievers? Makinig po tayo mabuti. Unawain natin mabuti ang Romans chapter 2. Ang binabanggit ba dito na yung gumagawa daw ng palaaway at hindi nagsasatalima sa katotohanan? Unbelievers? Hindi po. Tandaan po natin, ang kausap ni Apostol Pablo, iglesia sa Roma. Amen? Kaya maging sa iglesia sa Roma, may mga palaaway. Amen? Palaaway pa po ba tayo? Hallelujah? Mga hindi nagsisitalima sa katotohanan. Hallelujah? Hindi sumusunod sa katotohanan. Kaya, sabi, okay. Sabi ko, if I will not value my soul, time will come, this wrath of God. Amen po ba? Yung puot mismo ng Diyos ang mararanasan natin. Imbis na maranasan natin yung kalwalatian, yung walang pagkasira, yung kapurihan, at buhay na walang hanggan. Amen? Nakikita nyo ba yung sarili nyo? Nasaan na po kayo? Kanan o kaliwa? Amen. May tao po ba? Kanan na po ba kayo? Kaliwa? You need to understand your situation. You need to value your soul. Kailangan nating pangalagaan yung kaluluwa po natin. Amen po. Ngayon, hindi na natin isipin na, hindi siya dadalo, hindi na rin ako dadalo. Amen. Hindi siya nagpapagamit, hindi na rin ako magpapagamit. Kung pinapahalagahan mo yung kaluluwa mo, kahit may nakikita ka ng lulupaypay, kahit may nakikita ka ng mga ayaw maglingkod ka pa rin. Bakit? Kasi pinapahalagahan mo yung iyong kaluluwa. Bigyan nga po natin na malakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, ayokong maputol. Amen? Ayokong maputol. Amen? Kasi naniniwala ko na pinangako sa akin ng Panginoon, di ba? Pinangako sa atin ng Panginoon na kailangan natin na pangalagaan yung pananampalataya na meron ng bawat sa puso sa atin. Pangalawa, after valuing your soul, you need a discipline.
Kailangan natin yung pagdi-disciple sa atin. 1 Corinthians chapter 9, verse 25 up to 27. Unang Korinto 9:25 hanggang 27. Sabay-sabay. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay nagpipigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawangan nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangarangal ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Dito masasabi na po natin, sino yung tinutukoy ni Apostol Pablo rito? Yung sarili niya. Hindi na po siya tumutukoy sa ibang mananampalataya. Ang tinutukoy na mismo ni Apostol Pablo, kung paanong pinangangalagaan niya yung kanyang kaluluwa na kailangang disiplina. Sino po yung dinidisiplina niya? Kapatiran ba o sarili niya? Sarili niya. Hallelujah. Huwag tayong tutulad sa mga Pariseo. Ano daw ang mga Pariseo? Pilit na ipinabubuhat ang mga pasanin sa mga tao. Samantalang yung kanila daw, sabi niya dito, ayaw man lang magbuhat ng kahit katitil. Di ba sabi sa mga Pariseo? Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, mga mapagpaimbabaw. Amen? Kasi nga, ang hinahangad nitong mga Pariseo ay ipadala yung pasanin sa mga miyembro nila, samantalang sila, wala silang pinapasan. Amen. Natatandaan niyo po ba, worker, this week, sinabi ko po sa inyo, magpapagawa po tayo ng CR. Nasabi ko, hindi. Ano pong sabi ko sa inyo? Ano pong sabi ko po sa inyo? Nakikiusap po ako sa inyo na habang nagpapagawa po tayo, mga worker, tulungan niyo po kami na magluto at para... Tama po ba? Pero huwag kayo po mag-alala. Tawa-tawa kayo ngayon, ano? Pero matatapos lang po. Bukas, last day na po kami. Hallelujah. Pero okay lang. Sabi ko, Lord, okay lang. Siguro busy sila. Marami silang ginagawa. Kaya hindi sila nakapunta kasi busy sila. Amen? Busy nga ba kayo? Hallelujah. Kaya sabi niya Apostol Pablo rito, dinidisiplina ko yung sarili ko. Ano ginagawa niya? Paano daw dinidisiplina ni Pablo yung sarili niya? Hinahampas niya yung kanyang katawan. Hallelujah. Paano kaya niya sabi ko, Lord, paano niya kaya hinahampas yung kanyang katawan? No? He tried to discipline himself. Sinasaktan niya yung kanyang katawan. Hallelujah. Kaya sabi niya dito, sinusupil ko, amin po ba, ang aking sarili, sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, baka ako naman ay itakwil. Church, diba sabi ko nga po sa inyo ngayon, hindi natin titingnan yung kapintasan ng iba. The Word of God is teaching us now to be careful for yourself. Not only to value your soul, but to discipline. Kailangan natin ng disiplina. Amen? Kasi baka dumating ang araw, mga minamahal ko, iniisip po natin, tatanggapin natin. Amen? Kaya sabi ko nga, ayoko ma-plank out. Blacking out and, di ba, cutting off the hand. Ayoko maputol ako. Opo, lahat po tayo may kahinaan, tama? Pero gusto niyo po bang alisin kayo? Kahit siguro yung kamay po natin, kung nagiging sanito ng pagkakasala, siguro kung tatanungin natin at magsasalita yung kamay natin na puputulin ka na namin kasi ayaw din po ito. Kahit siguro ikaw, amin po ba, puputulin na yung kamay mo dahil yun ang nagagawa. Baka iiwas mo, tama? Amen? Do you understand? Naintindihan po ba natin? Lahat po tayo ayaw natin yun. Kaya siguro sabi niya po sa Pablo, I'm trying to discipline myself. Dinidisiplina ko yung sarili ko. Amen po ba? Kaya, kung titignan po natin, sa pinapag-aralan po natin sa gabing ito,
mga minamahal na kapatiran, kung naintindihan po natin yung mga salita ng Diyos, amen po ba? There is danger of sin. Merong tinatawag na kapahamakang darating kung tayo po'y patuloy na magkakasala. Ano pong sabi sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 15? James chapter 1, verse 15. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi, ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagkamalaki na, ay namumunga ng kamatayan. We're not just thinking about only sin. Amen po ba? Huwag niyo pong isipin lang kasalanan. Lahat naman po tayo nagkakasala. Pero ang masama po, kapag yung kasalanan po daw ay nanatili sa atin, kung pinaglilihi pa lang yung kasalanan, okay pa lang. Amen? Hallelujah. Meron na bang naglilihi pa lang yung kasalanan? Wala na. Amen po ba? Sabi dito, kapag naipaglihi, manganganak ang kasalanan. At kapag yung kasalanan nanatili na sa'yo, nako, ito na po, namumunga ng kamatayan. It is really very dangerous. Napakadelikado kung mananatili po sa atin yung kasalanan na iyon. Kaya, church, sa gabing ito, hinahangad ko na patuloy nating maranasan. Kasi po, alam niyo po na merong isang church na narinig ko na ganito, na yung kapatiran natin, katitusuran, ano na lang natin, ang tawag doon? Itiwalag. Hindi po solusyon ang pagtitiwalag. Amen? Dahil naniniwala tayo, it is not us who will judge, but it is God. Kasi wala pong perpekto sa atin sa loob ng iglesia. Pero naniniwala tayo habang nasa loob ng iglesia, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya nga, hindi natin tinitignan yung bawat sa atin. Amen po ba? Hindi tayo ang puputol. Tandaan po natin, hindi tayo yung puputol ng bahagi ng katawan. Amen po ba? But it is God Himself. Kaya nga, nakakatakot mga minamag ko pagdating ng araw, napuputulin tayo. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, ayokong maputol. Amen? Ayaw. Hallelujah, kahit na ano mangyari, totoo matigas ang ulo natin, pero ayaw natin maputol. Hallelujah. Kaya nga naniniwala tayo, nanlalamig, minsan nararamdasan natin yung palalamig, panulupaypay, pero gusto natin bumalik. Tama po ba? Minsan nararamdaman natin, parang ayoko nang gawin ito, pero pag dumating sa pagkakataon, nagiging maalam na naman yung ating paglilingkod at pananampalataya. Bakit? Kasi alam natin kung ano yung ginagawa nating pananampalataya at ginagawa nating paglilingkod. Ayaw nating mahiwalay. Sabi nga, nakakatakot ang mahiwalay sa kamay ng Panginoon. Mahulog sa kamay ng Panginoon. Amen? Ano sabi ni Apostol Pablo? Buti pa daw na hindi mo na nalaman ang katotohanan. Amen po ba? Kasi kung matapos mong malaman ang katotohanan at babalik ka sa kasalanan, wala na daw hain na maihahandog pa. Kundi, ano daw? Kahatulan, kaparusahan. Amen. Kaya, mahal tayo ng Diyos. God is good. Amen po ba? Pero tandaan po natin, hindi maghihinayang ang Panginoon na alisin. Dahil hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos. God can exist without us. Tandaan natin, tayo ang nangangailangan sa Diyos. Hindi tayo ang kailangan ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Amen? Naintindihan niyo po ba yung salitang yon? Na hindi ang Diyos ang nangangailangan sa atin, kundi tayo ang nangangailangan sa Diyos? Naintindihan niyo po ba yon? Kaya hindi natin pwedeng pahalagahan yung sarili natin. Hindi natin pwedeng itangi yung sarili natin. Ang itangi lang natin dapat talaga. Kaya po, ang tinuro sa atin ng Panginoon, hallowed be your name. Ang itatangi lamang natin ay ang Diyos. And time will come, if God will say, you will be cut off. Natatandaan niyo po ba yung puno ng igos? Yung puno ng igos, mga minamag ko, nung tumapat ang Panginoon at wala siyang nakitang bunga, anong ginawa ng Panginoon? Sinumpa niya kagad. Wala nang makakatikim ng iyong bunga, simula ngayon. Amen po ba? Ano ba nangyari doon sa igos? Hindi na namunga? Hindi namunga. Natuyo. Bakit natuyo? Namatay.
Tatanungin ko po kayo, kasalanan ba ng igos kung wala siyang bunga? Amen. Actually, at that time, hindi niya kapanahunan. Hallelujah! Hindi kapanahunan ng igos noon. Pero, Panginoon siya eh. Hallelujah! Kung ikaw ang may-ari, ano ba? May-ari ka ng, nasa bahay ka, may bahay mo, tapos ikaw may-ari, di ba? May TV ka, pero ang nanonood yung kapitbahay. Ang may hawak ng remote control, yung kapitbahay. Matutuwa ka? Hindi ka matutuwa. Tapos yung ulam mo, tsaka pagkain mo, kinain din. Matutuwa ka ba? Siguro kahit na ikaw ay napakasantong Kristiyano na, baka magalit ka. Tama? Hallelujah! Kasi ikaw ang may-ari. Isipin yung mabuti, yung damdamin ng ating Panginoon, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ikaw ba, pag-aari din ng Diyos? Amen. Kaya kapag tumapat sa iyo ang Panginoon, wala kang bunga, at sinabi ng Panginoon, simula ngayon, matutuyo ka na. May karapatan ba ang Panginoon? Amen. Bakit? Siya ang nagmamay-ari sa atin. Hallelujah! Kaya, may karapatan ba ang Panginoon na putulin ang kanang kamay? Meron? Lahat ng kanang kamay, magsabi ng amen. Ayoko, Lord. Gusto ko kaliwa. Amen? Hallelujah! Totoo, hindi ko sinasabing perfect ako, pero ayoko maging kanang kamay. Kasi yun ang binanggit, kanang kamay, kanang mata. Hallelujah! Kaya bukas, pagka susunod na araw, lagi tayo nakapikit sa kaliwa. O kaya, lagi na ipikit yung kanan kasi yung kanan na ang lagi nagkakasala. Amen. Bakit ganyan yung mata? Para hindi magkasala. Amen. Hallelujah! Pero hindi po tinutukoy ng Panginoon. Kasi, amen po ba? Tandaan natin, pag mata, yung nakikita ba ng kanan, hindi nakikita ng kaliwa? Aba, kapag ang mata nyo, iba yung nakikita ng kaliwa, iba yung nakikita ng mata, sorry po pero parang abnormal na yung mata mo. Yung nagsasaliwa, tama? Pero naniniwala ko kung ano nakikita ni kaliwa, nakikita din ni kanan. Tama? Hallelujah. Kahit duling naman, isa lang din na naman. Tama ba? Hallelujah. Kaya nagtataka ako dito, paano nagkakasala yung matang isa? Nakapikit ba yung kaliwa, kaya ang nagkasala lang yung kanan? Do you think? Amen po ba? That's why, ang tinutukoy dito, church. Kasi, di ba, sa church, maaring yung kapatid, yung isa sumusunod, yung isa, hindi. Amen? Lahat nga po ng kanan, magsabi ng amen. Kung may nagkamali sa inyo mag-amen, napuputuling ka na. Hallelujah. Amen? Kaya, sa pinapag-aralan natin, ano daw sabi? You should value your soul. Amen po ba? And number 2, sabi niya dito, you should discipline. Katulad niya po si Apostol Pablo nga mismo, nangangaral, natatakot siya na baka dumating ang araw, naligtas yung pinangaralan, pero daw siya ay itinakwil. Church, sa salita ng Diyos sa gabing ito, tinuturuan tayo ng Panginoon, we should really take care of ourselves. Hindi para hatulan ang kapatiran natin na nakakatisod siya, hindi po. Pero kailangan pag-ingatan natin mismo yung sarili natin. Makita natin yung sarili na, okay, amin po ba, na kahit na anong mangyari, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi rin natin pwedeng sabihin na iaasa natin o ibaling natin ang kasalanan sa iba. What I mean, anong ibig sabihin po ng ating pangangaral sa gabi ito? Kung halimbawa, si Ate Elsa, yung nakakatisod, titigil na ako? Hindi. Kasi bakit? Di mo ba? I should value my soul. Kung nakakatisod si Ate Elsa, hindi siya yung magiging dahilan para? Kasi naniniwala ko, yung natitisod at yung nakakatisod, hindi maliligtas. Kung halimbawa, di ba? Kasi kung titignan po natin, nakakatisod si Ate Elsa, tumigil na ako. Paano ba ako maliligtas? Ako mismo, tumigil na ako. Hindi, dapat akong magpatuloy.
Hindi ko iaasa sa iba yung kasalanan ko. Kung may kasalanan siya, bahala siya. Amen po ba? Ang importante, ako. Pahalagahan ko yung aking sarili. Dahil ako ay bahagi ng katawan ni Kristo. Hallelujah. Maybe I am hand, I am ears, I am eyes. Amen po. Hindi natin alam kung ano. Amen po ba? Maaring iba alam nila kung anong bahagi sila sa loob ng church. Hallelujah. Mga worker, huwag kayong mag-alala. Matatapos na po yung CR. Hindi naman ako nagtatampo eh. Walang problema yon. Every day, amin po ba, wala akong ginawa kundi mag-map, maglinis. Amin po ba, kita nyo naman. Amin po, sabi ko kanina, kailangan magugas ng pinggan, magagalit yung worker bukas na nakaschedule kapag may kalat dito. Hallelujah. Amen. Nahiya naman po kasi kami sa inyo, lalo na yung mga kababaihan ng worker, nahiya kami sa inyo na pag umiihi daw kayo, nahirapan na kayong tumayo. So, sobrang baba daw, hindi na daw kayo makatayo. Mali ko, may arthritis na yata. Amen, tama, di ba? Kaya, totoo naman, masakit namin po ba? Na sobrang baba kasi nung CR natin dati. Ngayon po, para kayo uupo para kayo nakaupo sa bangko. O, pag upo niyo pong ganyan, straight na straight po yung inyong mga tuhod. Hallelujah. Di-flash pa po siya. Opo, di-flash pa, pero hindi gagana ang flash. Kung wala kang pananampalataya, hindi po siya gagana. O alam po ng flash kung may pananampalataya o wala. Kapag halimbawa po nandun sa CR na yon, may pananampalataya, sasabihin po ng flash, mawawala po siya automatic. Pero kapag pagka walang pananampalataya yung gagamit, ay bakit ayaw umalis? Hallelujah. Totoo po, sa totoo lang, nakakatuwa, yung mga sa CR ng babae, di-flash. Sa CR ng lalaki, local. Amen. Kaya po, yung manual. Yung dun sa mga lalaki ngayon, may drum. Opo, naka-drum ngayon. Tapos, sasalok po kami, pangbuhos namin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, mga Sunday school teacher, please teach also the children how to magbuhos ng kanilang mga wiwi doon sa kanilang sa CR. Kasi kahit bata pa lang sila, dapat marunong na sila. Alam niyo kung bakit? Naglinis po kami ng CR ng lalaki, may dumi. So, Brother Joseph, pagpupunta ng CR yung bata at dudumi, samahan mo. Pag hindi siya nagbuhos, ikaw ang magbubuhos. Dahil sisingilin ko sa iyo yun. Hindi, pero kailangan natin turuan yung mga bata. Amen po ba? Kasi kailangan nilang matuto. Amen po ba? Yung sa kababaihan naman, iniisip ko rin, sabi ko, Lord, kasi nabanggit sa akin kanina ng mga gumagawa, nako pastor, may bidet. May bidet po kasi eh. Yung mga babae, may bidet pa kayo. Alam niyo po ba yung bidet? Yung bidet, yung sinisirit po. Sabi ni Joshua sa akin, Pastor, tama lang yan sa mga babae. Sa ating mga lalaki, wag na mag-bidet. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ganun ba? Opo, kaya lang yung mga bidet na yan, pinaglalaroan po ng mga pamangkin ko yan. Binabaril daw yung kisame nila eh. Amen. Ay sabi ko gano'n, papatayin ko naman yung bidet. Lahat po ng mga yon, props lang po. Kapag may bisita lang, pwedeng gamitan ng bidet. Amen? Pero pag wala po, tabu-tabu lang tayo. Okay? Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon talaga, matatapos na po yung CR. And I have a good news po sa inyo. Amen po ba? Next week, may makikita kayong pagbabago sa church. Next week. Hallelujah. Next week pa lang yun. Next Lord's Day. Amen po ba? May makikita kayong pagbabago sa loob ng iglesia. Magugulat na lang po kayong lahat. Amen po ba? Yung pag tumapat po kayo, bumubukas na po yung pinto. Amen po ba? Yung pagtapat mo ganyan, amen po ba? Tapos hindi, o kaya po, ang gagawin namin, yung merong may tawag doon, top card. May top card po. Amen po ba? Yung bumubukas pag may top card. Pero basta po, meron po. Now, ang hinahangad ng Panginoon sa atin is we should take care about our soul. Amen? Pangalagaan natin because we are part of the body of Christ. Sabihin nga po natin 3 beses, ako'y bahagi ng katawan ni Kristo
Ako'y bahagi ng katawan ni Kristo. Ako'y bahagi ng katawan ni Kristo. Ako'y bahagi ng katawan. Oh, my soul, overcome. Let us pray all together. Oh, my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama naming Diyos, tunay nga po na kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami naging bahagi ng iyong katawan. Panginoong Diyos, salamat sapagkat sa gabing ito, tinuruan mo kaming pangalagaan ng aming kaluluwa upang sa ganoon, Panginoong Diyos, hindi kami maging dahilan ng katitisuran sa loob ng iglesia, hindi kami maging dahilan, Panginoong Diyos, ng pagkakasala ng iba, bagkus, Ama, sa pamamagitan ng pagpapahalaga namin sa aming kaluluwa, Panginoong God, mas lalo namin pangangalagaan ang aming mga pananampalataya at ang aming mga paglilingkod, Panginoong Diyos, upang sa aming pangangalaga ay mapangalagaan din namin ang kaluluwa ng iba sa loob ng iglesia, Panginoong Diyos. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo ang bawat sa amin. Hayaan mo, Ama, na lagi kami maging matibay, lalo kaming maging matatag, lalo po namin magawa ang lahat ng bagay na inaloob mo po para sa aming mga buhay. And through your word, Panginoong Diyos, hayaan mo, Panginoong God, na makita namin ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan sa buhay ng bawat sa amin, Panginoong God. Huwag mo hayaang humantong sa amin ang poot. Huwag mo hayaang humantong sa amin, Panginoong Diyos, yung kadelikatuhan ng kasalanang patuloy ng Panginoong Diyos na mamumunga ng kamatayan. Hayaan mo, Ama, na mabuhay kami ayon sa aming bagong pagkatao at hindi sa ayon sa aming lumang pagkatao, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na makita mo ang aming mga puso at isipan na nahuhubog sa iyong mga salita, nahuhubog sa iyong katwiran at kalooban, nahuhubog sa mga bagay na hinangad at dinanasa mo para sa amin, Panginoong God. Ingatan mo kaming mabuti. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang lahat at ikaw lamang po ang aasahan namin. Ikaw lamang po ang gagawa ng daan, Panginoong Diyos, para sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang aming mga buhay, Panginoong Diyos, naway mapangalagaan namin ang aming mga kaluluwa at ikaw lamang, O Diyos, ang papaghariin namin sa araw-araw, Panginoong Diyos. Madisiplina kami, Panginoong Diyos. Maturuan kami, Panginoon, at magawa namin ang lahat ng bagay na niloloob mo po para sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, at uuwi kaming matagumpay. Uuwi kami, Panginoong Diyos, nataglay, Panginoong God, ang mga katuruang aming tinanggap sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. God bless you all po. See you on Lord's Day.